Magandang hapon po. Ayun, bilang isang Grab driver at siyempre isang loyalista, dahil alam naman natin na si Pangulong Bongbong Marcos maraming bumabatikos dito at kaliwa at kanan, no? At marami nga daw walang nagawa, no? At ano masasabi mo rito dahil itong mga bumabatikos na to? Ay, nako. Wala, wala nga nagawa yung presidente natin eh. Wala nga siyang pabahay na binigay niya sa mahihirap. Wala siyang mga magagandang trabaho na inan sa mga kababayan. Wala rin siyang mga bagong programa sa ating bansa. Eh, posible wala nagawa ang ating presidente. Grabe, no? Binaliktad ni sir yung ano natin, no? Sana tamaan yung mga ano diyan. Oh, di ba? Tinatawanan lang. Wala daw nagawa, pabahay lamang, di ba? Yung mga titulo sa ating mga magsasaka, nabigyan. Nabigyan niya. Oh, oy, ikaw naman sir, agree ka ba sa Mindanao hiwalay daw sa Pilipinas? Ay, hindi ako agreeable. Kasi ano yun eh. Nabuo ang Pilipinas kasama ang Mindanao. Kahit ba't natin hiwalay ang Mindanao? Kabilang ang Mindanao sa binubuo ng Pilipinas. Kaya nga Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao buo. Saka hindi na natin dapat ihiwalay. Kailangan natin magsama-sama. Maging isa. Hindi na natin kailangan hiwalay pa. Eh anong masasabi mo sir? May nagsabi na si presidente daw ay mag-resign. Pag-resign. Pag-resignin natin yung presidente natin. Eh, tingin ko hindi dapat. Kasi pag-resignin natin yung presidente natin, lalo tayo walang matatapos, paulit-ulit lang ang mangyayari sa atin. Kaya, so maganda, suportahan natin ang presidente natin sa mga panukala niya, sa mga bagong programa niya. Huwag natin hihinto na pagsuporta sa ating presidente. Kaya, maging isa tayo. Huwag tayong hiwalay-hiwalay. Sir, agree ka ba na itong West Philippine Sea ay ibigay na lang sa China? Ba't natin ibigay? Atin yun. Hindi natin kailangan ibigay. Oo, kasi Ipaglaban natin. marami nagsasabi na mga na mga bumabatikos diyan ay ibigay na lang daw. Bakit natin ibibigay? Bakit gusto ba nila ibigay din natin ang Pilipinas sa kanila? Oo. Ganun lang yun. Pwede naman natin paglaban na maayos eh. Hindi man natin kailangan ng gera o ano pa man. Paglaban natin sa magandang hangarin o in good way na maano natin yung West Philippine Sea. Hindi natin kailangan ipamigay. Sir, isang tanong na lang. Ano ba ang masasabi mo dito sa mga napamahagian ng titulo, no, ni Presidenteng Bongbong Marcos, lalo-lalo na yung mga magsasaka? Ayun, pag-ingatan nila yung binigay ng ating presidente. Mahalin at tulungan ng ating presidente. Kaya nga ginawa yun. So, yun lang. Ano masasabi mo sir sa mga pabahay rin na dahil nga wala daw nagawa itong pabahay na to, marami na nang nabigyan ng mga kababayan natin mga mahihirap? Sa pabahay na binigay ng ating presidente, sana dumami pa ulit ang pagbigay niya sa ating mga mahihirap para maibsan na ang ating kahirapan at pabigyan lahat ng taong bayan ng bahay. Ngayon lang. Sir, mensahe mo na lang sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ating mahal na Pangulo, pagpatuloy niyo lang po yung ginagawa nyo at hayaan nyo lang yung mga bumabati ko sa inyo. Basta tayo, magtatrabaho lang tayo at isusulong ka namin pa rin. Madaming presidente. Ayun. Salamat sir, mabuhay ka. Ito nga po sa iyo bilang isang loyalista, ano masasabi mo sa napamahagi ni Pangulong Bongbong Marcos na titulo sa ating mga magsasaka or lupa? Maganda naman ng resulta nung pinamigay na para do sa mga mahihirap kasi dati wala namang ganyan ngayon nasundan na ulit dahil sa tatay dati sa pamumuno ng Marcos dati meron Ay, tatay pa. Ngayon nabalik ulit yun yung pamimigay na titulo do sa mga magsasaka or mga lupa. Sir, agree ka ba na ang Mindanao daw ay hiwalay sa Pilipinas? Sabi nung alam mo na. Hindi pwede hindi na magiging Luzon, Visayas, Mindanao yan kung mawawala yung Mindanao. Saka wala silang karapatan na ihiwalay yung Mindanao dahil sakop talaga ng Pilipinas ang Mindanao. Sir,
updated ka ba sir sa mga pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos dahil marami ang mga bumabatikos na wala nga daw nagawa ang ating presidente? Totoo ba 'yun? Hindi totoo yun. Sa lugar lang namin sa Malabon, ang daming pabahay na pinamigay eh. Maraming ilang building yun, ilang condominium yun na marami na ang nakatira ngayon. Ganun. Kaya hindi totoo yun. Ibig sabihin taga Malabon ka sir, marami ang mga kababayan natin na napamahagian ng mga pabahay. Marami ang napamahagi na bahay sa Malabon. Dahil nandun yung nakita ko kasi yung pabahay doon eh. Hindi ko alam kung 14 building yun o 18 building lahat na nandun. Pero marami na sir na nabigyan. Marami na nakatira. May mga kilala ko na nakatira na doon. Sir, isang tanong na lang. Anong mensahe nyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos dahil marami nga ang bumabatikos na kesyo pinagre-resign pa ang ating Pangulong Bongbong Marcos? Para sa tama naman yung ginagawa niya na trabaho lang siya, hindi yung tingin ko kasi nasanay na ang mga Marcos sa mga paninira sa mga ganyan, kaya tama lang yan na hindi niya iniintindi, basta trabaho lang ang ginagawa ng Pangulo natin. Baka may panawagan ka kay Presidente. Sana magtuloy-tuloy yung pinamimigay ni Pangulong Bongbong Marcos at ang pagtulong sa mga mahihirap para sa bagong Pilipinas. Ayun. Sa ating mga magsasaka, ano masasabi mo doon? Ayun, yung binigyan niya ng mga titulo sa Mindanao. Oo. Sa Davao ba yun? Oo. Namigay siya ng titulo doon. Okay, agree naman ako doon. Agree ka Lalo naman. siguro kung wala namang development yung lupa, sayang naman. Mapakinabangan ng mga agriculture. Ayun. So sir, ano naman masasabi mo na may nagsabi na ang Mindanao ay ihiwalay daw sa Pilipinas? Agree ka ba doon? Siyempre hindi. Kailangan yun nga, sabi unity nga eh. Bakit hindi naman nila kailangan humiwalay ng Pilipinas? Masyadong magiging masalimuot pag humiwalay pa sila. Lalong hihina ang Pilipinas pag nabawasan pa. Ito nga sir, at ano masasabi mo sa mga bumabatikos ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos na wala daw nagawa ang ating administrasyon? Katulad na nga lang nitong mga pabahay. Di ba? Ano masasabi mo sa mga pabahay na maraming ng mga kababayan natin na nabigyan nito? Hindi naman ako agree kasi nababalita naman na namimigay ng lupa eh. Itong pabahay. Oo, pabahay, oo. Hindi totoo yun. Gumagawa naman sila ng paraan para magbigyan ng mga pabahay ang ibang mahihirap. Nga lang, siyempre, marami talagang squatter na hindi magawa ng paraan ng lokal. Sa lokal kasi yun actually. So, kung hindi nila i-report sa mataas sa kanila, problema talaga ng LGU yun. Pag hindi nilapit sa taas. Ito sir, ito nga ang West Philippines agree ka ba na ibigay na lang ito sa China? Kasi Hindi kung atin yung tawag dito, West Philippines Sea. Oo. Kung sa atin yun, hindi natin kailangan ipamigay yun. Lalo na kung nasa teritoryo natin. Si China ba, papayag ka ba na basta na lang harasin ang ating mga mangingisda sa West Philippine Sea? Siyempre hindi. Lalo na kung nasa exclusive economic zone natin, dapat tawag dito, yung mga mangingisda dapat sinusuportahan ng Navy. Hindi yung pinababayaan lang sila. Lalo kasi tayong binubuli dahil nakikita wala naman kasing ginagawa action. So kung wala kang gagawin action, andun lang sila, lagi sila mambubuli. Kawawa naman yung mga isda natin. Sir, isa na lang, panawagan na lang natin sa ating Presidenteng Bongbong Marcos. Baka meron kayong panawagan sa mga susunod pa niyang gagawin. Ayun, sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, more power to you at naway maging malakas at unity ang kailangan ng Pilipinas. Hindi kailangan magkawatak-watak. Ayun, maraming salamat sir.